Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ang senatorial lineup ng bagong alyansa ng bagong Pilipinas, ang admin ticket, na kung saan isang dating senador ang nagbigay ng pagbatikos. Dinescribe niya na hodgepodge. First time kong mamit itong word na ito, hodgepodge. I don't know kung ito ba ang correct na pronunciation. Ang meaning niya is confused mixture. Para bang halo-halo na hindi malaman kung paano hinalo. Parang chapsoy. Okay lang ang chapsoy dahil masarap. Kaya lang, confused mixture daw ang lineup ng administrasyon. Okay. Ito po ang pahayag ni ex-Senator Franklin Drilon dahil tinanong siya ng media anong masasabi niya sa komposisyon ng senatorial lineup ng Marcos administration. So, tinawag niya na hodgepodge. Hodgepodge. Mixture, confused mixture. Sabi niya, that's the problem with our present political party system. Our candidates are a hodgepodge, he said. It's not based on political parties, but on individual choices. That is sad about our current political landscape. So, mag-comment na lang ako mamaya. Tapusin ko lang yung kanyang statement. We've seen this sad reality becoming the trend in the last 2 or 3 elections, with political alliances forming left and right. It's getting all mixed up. That is a result of having a presidential form of government with a multi-party system. There are so many parties, but what do they really stand for? Our political party systems needs reform if we are to have a truly meaningful election. Okay? So, ayan, sabi niya, in every election, it has increasingly been driven by name recognition and popularity rather than party ideology. Yung plataforma nawawala o yung ano ba yung direksyon ng partido? Wala eh. Katulad nung nakaraang 2022 election, yung Uniteam, yun na yung batikos ng mga kakamping dilawan na Uniteam nga, anong plataforma ninyo? Ay walang na-present na plataforma ang Uniteam. Kaya ngayon, bongkag lapinig kasi walang plataforma. Nag-unite lang ang Marcos at Duterte plus iba pang mga partido para lang manalo. O ngayon nanalo na, wala na. Ganyan din ang nangyayari ngayon. Yung 4 na partido na nag-alyansa, kunuhay, Partido Federal ng Pilipinas, Lakas CMD, National People's Coalition at Nationalista Party. Ano lang yan, for convenience lang. According to political analyst, si Professor Ronald Llamas, just for the sake of winning election, kaya nag-merge sila. But yung platform, yung party ideology, wala. Magkakaiba ang motive, magkakaiba ang patutunguhan. Kaya wala rin. Kaya totally agree ako dito kay ex-Senator Drilon na walang na yan ang napakalungkot sa sistema ng politika sa ating bansa. Hindi katulad, example sa US, 2 partido lang, Republican and Democratic. So, ano ang ideology ng Republican? Konserbatibo sila. Ano ang ideology ng Democratic?
maluwag, liberal. Ganun lang. So, parang opposite. Opposite ang kanilang yung isa stricto, ang isa okay lang yan. Go, 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 go. Ganon. Magkaiba. Kaya kahit sinong kakandidatong presidente, Trump ngayon, Republican, Harris sa Democratic, iisa ang kanilang direksyon, yung plataforma nila. Yun, klaro. Dito sa atin, walang klarong plataforma ng mga partido. Ano lang, sumusunod lang sila sa agos sa politika eh. Panahon ni late President Noynoy Aquino. Nung nanalo siya, halos lahat ng mga politiko nakipag-alyansa kay Pinoy. And then, nung sumunod na eleksyon, sa simula, kawawa si President Duterte. Kaya lang, nung malapit ng eleksyon at nangunguna siya sa survey, ang dami nang gustong umalyansa sa kanya, ang dami nang gustong tumulong, mga campaign donors, si labasan na. Nung nanalo siya, wala ko, punong-puno ang PDP laban. Ang daming naging member ng PDP laban. Ngayon, wala na ang Duterte, umalis na rin. Yung mga dating nagpa-member sa PDP laban, lumipat na sila either Partido Federal or dito sa Lakas CMD. So, ngayon, na mag-midterm election, yun, kanya-kanyang sakay sa panahon. Sabi nga ni Professor Ronald Llamas na example niya yung Nacionalista Party. Ayan, sabi niya, Marcos, Villar, Cayetano, mga critical sa Marcos administration eh. Tapos ngayon nakipag-alyansa. So, anong assurance na pag nanalo itong mga Nacionalista Party senators, anong assurance na susuportahan nila ang legislative agenda ng Marcos administration? So, walang assurance, sabi niya. Kasi nga, yun lang. Nakikisakay lang sa panahon just for the sake of winning. So, yun po ang masakit na katotohanan sa ating political party system. May isa pang grupo, itong Makabayan Black naman ito. Binatikos din nila itong lineup ng administration. Ano daw yan? Mga recycled figures. Mga members ng political dynasties na ang loyalty nasa isang tao, nasa leader, hindi sa taong bayan. So, mabuti pa itong mga kumakandidatong independent. Example, si Congressman Rodante Marcoleta, nag-anunsyo na siya, kakandidato siya. Ito ang nakita kong kandidato na dapat suportahan kasi napatunayan niya na yung ilang term siya sa Congress. Talagang very consistent itong prinsipyo ni Congressman Dante Marcoleta na kung ano ang tama, doon siya. Hindi niya tinitignan yung loyalty sa politika or ang loyalty ni Congressman Dante Marcoleta nasa kapakanan ng taong bayan. Kaya ito, kahit very sumalungat siya sa Agos yung nangyaring budget hearing sa Kamara, pinagkaisahan nila si BP Sara. Nako, itinaya ni Congressman Marcoleta yung kanyang political career. Dinipensahan niya ang time-honored tradition, sabi niya na ang office of the Vice President hindi na tinatanong yan sa budget, pinapasa na yan because it was our tradition. Bakit nyo ngayon pinapahirapan? Are you disregarding our tradition? Yun, di sila nakasagot. So dahil sa pagtayo ni Congressman Marcoleta sa tama, umanis siya ng parusa o panggigipit. Tinanggalan siya ng mga committee
membership, chairmanship pa nga, vice chairman siya ng Committee of, tatlong vice chairman niya eh. Committee on Good Governance, Committee on Energy, Committee on Justice. Tinanggalan siya. Lalo na yung Committee on Justice, sabi niya, kumakalap sila ng ebidensya na i-impeach si VP Sara. Pag nandyan na yung complaint, i-file nila, dadaan sa Committee on Justice. Eh kung ako ang Vice Chairman, may sasalungat. Ngayon, inalis nila ako para magawa nila ang kanilang kagustuhan. Sabi niya, itinulak nila ako na papalaot sa Senado, kaya tatakbo na lang ako. Wow! So, ito, hindi siya natuloy last election dahil biglang nag-back out. Baka ito na yung right time. Ito na yung panahon na para may isang Marcoleta na uupo sa Senado. Sana hindi na yung mga ano na lang, may iba dyan, mga artista, paulit-ulit na lang, wala namang naitutulong. Subukan natin ang kagaya ni Congressman Dante Marcoleta.